Nakatakda na isumite ng NBI sa DOJ ang resulta ng kanilang investigasyon sa engkwentro sa Atimonan, Quezon noong nakaraang linggo. Kaya po na nakalap na impormasyon ng Philippine National Police, mas marami ang balang tumama sa kotse na galing po sa labas kaysa ang mga balang nanggaling po sa loob. Narito ang report ni Mal Gonzalez. Base sa bullet trajectory exam ng NBI, mahigit 200 ang bullet entry points sa unang SUV na may PNPA commemorative plate. Mahigit 9 na po naman ang exit points. Sa pangalawang SUV naman na walang plaka, higit sa 50 ang entry points at lampas 30 ang exit points. Bagamat mas malaki ang bilang ng NBI kaysa sa PNP sa mga butas ng bala sa unang SUV, hindi na lalayo ang mga ito. Parehong mas marami pa ring bullet entry points kaysa exit points. May nakuha ring 3 slugs ng 2 kalibre 45 at isang 9mm sa unang sasakyan. Isang slug naman ang hindi tukoy na kalibre sa pangalawang sasakyan. Mayroon ding ilang fragments. Ang mga slug isa sa ilalim ng NBI forensics team sa ballistic exam upang maimatch sa mga baril na na-recover sa 13 nasawi. Kung magbabasihan naman daw ang mga basyo, nasa 10 beses lang nagpaputok ang mga sakay ng 2 SUV. Patuloy ang NBI investigating unit sa pagkalap ng ebidensya at pag-trace ng ruta bago nakarating ang convoy ng Atimonan. We have already come up with something. Later on, probably, ang aming mga boss ang magbibigay sa inyo ng karampatang resulta. Bago ang nangyari sa Atimonan, dumaan daw muna ang grupo ng mga nasawi sa Jose Panganiban, Camarines Norte, na kilala dahil sa pagmimina ng ginto. Nakausap ng GMA News ang isang minero at negosyante roon na kaibigan daw ng sinasabing leader ng mga napatay na si Vic Siman. Aminado raw si Siman na sangkot siya sa iligal na gawain. Sabi ng PNP, miyembro raw ng Gun for Hire group si Siman. Ang trabaho talaga niya, gambling. Siya mismo nagsalita sa akin. January 6, bago ang umunay shootout, pumunta raw sa kanila ang grupo ni Siman. May proposal na magtayo ng security agency na tatawagin Golden North. Humingi raw ng mahigit 4 na milyong piso sina Siman pero tumanggi siya. Kaya hindi raw totoo na may dalang pera at ginto sina Siman ang maganap ang barilan. Walang pera nawawala. Kasi hindi ko sila nabigyan ng pera eh. Walang ginto nawawala kasi wala mga ginto pero usapan punta sila rito. Dati nang sinabi ng ama ni Vic Siman na negosyante ang kanyang anak at lehitimo nag-ooperate ng isang security agency. Matt Gonzalez, GMA News.